Makatulog, lumapit si Anka sa kanyang kapatid at maingat na ginising ito. Siya ay nalulungkot na hindi na nais ni Todek na ituring siyang kapatid at nakikita niya ito bilang hindi normal at hindi tama. Buong tapang na ipinahayag ni Todek ang kanyang pag-ibig kay Anka, sinasabi na hindi na niya nais itong itago. Nang gabi ding iyon, pareho silang sumuko sa kanilang ipinagbabawal at mutual na pagnanasa. Naramdaman nila ang kalayaan at lubos na kaligayahan. Si Todek, isang binata, ay sinusubukang takasan ng nagbabantay sa tren at ang tanging pagpipilian niya ay lumundag mula sa umaandar na tren na kanyang sinasakyan. Sa di inaasahang matapos ang matagal na paghihiwalay, ang binatang lalaki ay bumalik sa kanilang tahanan kasama ang kanyang kapatid na babae na si Anka. Bumili siya ng paboritong ice cream ng kapatid bilang pasalubong. Nang buksan ni Anka ang pinto na bahagyang nakahubad pa ang kasuotan, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya, ngunit inanyayahan ng kanyang kapatid na pumasok. Tinanggap ni Anka na medyo malayo ang loob, ang regalo at marahan na kinilala ang mabilis na paglaki ng kanyang kapatid. Bago umalis, mapaglarong pinakilig ni Anka ang kanyang kapatid, hinalikan siya at nagtanong kung mahal ba siya nito. Samantala, si Todek ay nakatitig sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng kanyang kapatid na umalis kasama ang kanyang bagong manliligaw na si Andre. Natuklasan niya na ang dati niyang silid ay nakakandado na at napagpasyahan niyang sumilip sa butas at nakita ang mga kahon sa loob. Kasunod nito, inayos niya ang ilang mga bagay sa silid ng kanyang kapatid at umupo sa isang upuan na mayroong kasiyahan. Sa malamig na gabi, bumalik si Anka kasama si Andre, pareho silang masaya at pumasok sila sa silid ng masigla. Inutusan ni Anka ang kanyang kapatid na matulog sa kusina na nag-iwan kay Todek ng galit ngunit walang magagawa. Kinabukasan, nagising si Todek sa ingay sa kusina at nagkunwaring natutulog nang makita si Andre. Gayunpaman, wala itong naging isyo at umupo ito sa tabi niya at napansin na hindi tanghalian, tinanong ni Anka kung gaano katagal mananatili ang kanyang kapatid. Nagdududa siya na para lamang ito sa bakasyon ng tag-init. Sinisi ni Todek ang kanyang kapatid na siya ang dahilan kung bakit siya napunta sa lugar na napakalayo sa kanya. Sa isang pagtatangka na tapusin ang usapan, binanggit ni Anka ang kanyang seryosong intensyon sa kanyang bagong nobyo na ipinahayag ang kanyang kaligayahan sa kanya. Sa wakas, marahang nagtapon siya ng mga barya sa mesa at humiling na siya ay gisingin pagsapit ng gabi. Samantala, nakasalubong ni Todek ang isang grupo ng mga babae sa looban at nakikilala niya si Ermina sa kanila, ngunit hindi siya nito pinapansin. Gayunpaman, nang siya'y umalis, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na isang araw ay magiging kanyang asawa si Todek. Nang pauwi na sa kanilang bahay, nagpasya si Ermina na palitan ng kanyang suot na pantalon dahil sa pamumuhay niya sa mga Gitano. Pagdating sa bahay, may mga bisita na naroroon, inilarawan ng kanyang ina bilang mahalagang mga panauhin mula sa Inglaterra. Sila ay nag-uusap sa loob ng kusina. Hindi inaasahan, tatlong lalaki ang biglang sumugod sa kanilang komunidad, nang gugulo sa mga bahay at sasakyan, kasama na ang sasakyan ng mga bisitang Ingles. Samantala, ipinagmamalaki ni Anka sa kanyang kapatid ang isang bagong damit na nais niyang subukan, bagaman kulang siya sa pinansyal na kakayahan upang mabili ito. Sa kabilang banda, nag-aalala si Todek na maaaring maging pabigat ang kanyang pagdating sa kapatid, lalo na't ang kanyang silid ay kasalukuyang may gamit ni Andre, na nagdudulot sa kanya ng walang matutuluyan. Nahahalina sa alaala, tinitingnan ng batang lalaki ang mga lumang larawan ng pamilya na nagpapakita ng mga sandali mula sa kanilang pagkabata. Kinabukasan, napadaan si Todek sa dalawang individual na nag-aayos ng mga aklat sa mga kahon sa loob ng apartment. Wala nang laman ang kanyang silid dahil si Andre na ang nag-ayos nito, kasunod ng pasya ni Anka na pansamantalang manirahan siya kasama nito. Inamin ni Andre na hindi dapat niyang inangkin ang silid ni Todek at hinihimok ang batang lalaki na ipagtanggol ang lahat ng mahalaga sa kanya. Matapos ang isang laro ng soccer kasama ang kanyang matagal ng mga kaibigan, naghanap si Todek ng mga impormasyon tungkol kay Andre. Nalaman niya na ang bagong romantikong interes ni Anka ay may malawak na koneksyon, na bigyan pa ng pondo mula sa European Union upang magtayo ng bagong stadium. Bukod dito, may asawa na si Andre at may 2 anak. Sa pagtatangka na kausapin ng kanyang kapatid, sinasabi ni Todek na si Andre ay di matapat na tao na nagbibigay ng mga mapanlinlang na pangako ng kasal kay Anka habang walang balak humiwalay sa kanyang kasalukuyang asawa. Galit sa mga parek ang kanyang kapatid sa hindi siya naroon para sa panandaliang pagbisita kundi may layuning manatili ng matagal na panahon. Hinihiling ni Anka na kunin ng kanyang kapatid ang kanyang mga gamit at umalis. Nang hilingin ni Todek na huwag siya kausapin ng walang respeto, ibinaklas niya ang buong higa ng kapatid at nakita ang kanyang negligee, tinawag ang kanyang kapatid na Meniakis. Samantala, ang tanging ninanais lamang ni Todek ay ibalik ang kanilang relasyon sa dati. Gayunpaman, ang kanilang pagtatalo ay naputol sa pagtunog ng doorbell. Dumating ang isang utility worker upang magbasa ng metro at nagbigay ng panghuling babala kay Anka dahil sa hindi pagbabayad ng kanyang mga bayarin. Sa pagmamasid kay Todek na naglalagay ng kanyang mga gamit sa bag, nakonsensya siya. Ipinahayag niya ang kanyang pagkakamali, kinikilala na hindi dapat niya itinaboy ang kanyang kapatid mula sa kanilang tahanan at ipinagkatiwala ito sa ibang tao.
Pagkatapos nito, mahigpit nilang niyakap ang isa't isa at nag-iyakan. Sa pamilihan, nakasalubong muli ni Todek si Ermina. Nag-alok siya na basahin ang kanyang palad at hinulaang lahat ay naging mali sa kanyang buhay. Bukod dito, hindi niya nakalimutang banggitin ang kanyang paniniwala na sa bandang huli, siya ay magiging asawa ni Todek. Sa bahay, nagulat siya kay Andre na kasama ang isang babaeng blonde at nagtatalik sila sa kusina. Dahil sa pagkainis, siya ay nagmamadali lumabas ng apartment, sumisigaw na inilantad si Andre at pinagtawanan ito dahil sa pagdadala nito ng kanyang kabit sa tahanan nila. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat, tinuturo niya ng may pagpapahiya si Andre. Bigla namang dumating si Anka, luha naman itong pinalis si Andre. Nang gabing iyon, pumunta ang lalaki sa kanyang kapatid at humiga sa tabi nito. Sa pagod na galaw, mahinhin niyang hinimas ang buhok ng kapatid at saka humiling na bumalik ito sa kanyang sariling silid. Kinabukasan, dinala ni Todek ang natirang mga gamit ni Andre sa lugar ng kanyang mga kaibigan. Sinadyang ipakita niya ang kanyang kasiyahan sa pagtagumpay laban sa manliligaw ng kapatid. Si Anka, na umiiyak, ay kumukuha ng yelo mula sa ref na hindi gumagana dahil sa hindi pagbabayad ng kuryente. Ibinigay ni Todek ang lahat na pera na kanyang hawak at nangako nakikita pa ng mas marami. Nagdagdag siya ng trabaho para kumita ng karagdagang pera at nagkasalubong sila muli ni Ermina. Nakaramdam na ang lalaki ay nangangailangan ng pera, nag-alok siya ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, sa hangarin na palugdan ng kanyang kapatid, masigasig niyang nilinis ang lahat ng sapatos nito. Pagdating ng kapatid na babae, nagpalit ng damit si Anka sa kanyang silid at napansin ng kanyang kapatid na napatingin sa kanya. Pagkatapos, tiniyak ng lalaki sa kanyang kapatid na pag-iibayuhin niya ang kanyang pagkita ng pera. Sa sumunod na araw, nagtungo si Todek sa gitnang bahagi ng mga Jatano ngunit agad siyang napaligiran ng mga lokal na batang lalaki. Gayunpaman, dumating si Ermina upang tulungan siya, nagbanta na lilipulin niya ang lahat sa pamamagitan ng galit ng kanyang ama. Sa kaalaman niya kung paano kumita ng pera, lihim na pumasok sila sa isang bodega habang madilim ang gabi. Sa loob, ninakaw ng lalaki ang pinakamalaking Turkish rug na may handgereng ipagbili ito sa pamilihan. Tinulungan siya ni Ermina na ipagbenta ang ninakaw, ngunit medyo kulang pa ang halaga na kailangan ni Todek. Kaya nangako si Ermina na babalik siya pagkaraan ng isang oras. Sa bahay, patuloy na tinutulungan ni Ermina ang kanyang ina sa mga bisita. Siya ay nakapuko ng pansin ng isang Jatano mula sa England na lalaki na nagpapakita ng interes sa kanya. Gayunpaman, natagpuan niya na kakaiba ang ambisyon ni Ermina na maging doktor. Sa pagkakarinig nito, nagtawanan ng mga lalaki sa paligid ng mesa habang si Ermina, nasa kusina, ay umiiyak dahil hindi siya pinagtanggol ng kanyang ina. Matapos kunin ang kinakailangang halaga ng pera mula sa kanyang lihim na lagayan sa bahay, binisita ni Ermina si Todek. Tiniyak ng lalaki na palaging pwedeng umasa sa suporta niya simula ng araw na iyon. Punong-puno ng kaligayahan at tagumpay, pinanood niya ang kanyang kapatid mula sa kabilang gusali at biglang napansin nito na naibalik na ang kuryente sa apartment. Pumunta siya sa bahay, nagpapasaya sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagdadala ng paborito nitong ice cream na pistachio. Bigla namang lumikita na lamang sila kinabukasan. Pagbalik sa bahay, pumasok siya sa banyo ng kanyang kapatid, hugot-hubad, at sumali sa kanya roon. Tinutulan nito ni Anka at pinapalis ang kanyang kapatid na nag-iwan kay Todek ng kaunting pagtataka dahil dati ay hindi ito problema. Hindi makatulog, lumapit si Anka sa kanyang kapatid at maingat na ginising ito. Siya ay nalulungkot na hindi na nais ni Todek na ituring siyang kapatid at nakikita niya ito bilang hindi normal at hindi tama. Buong tapang na ipinahayag ni Todek ang kanyang pag-ibig kay Anka, sinasabi na hindi na niya nais itong itago. Nang gabi ding iyon, pareho silang sumuko sa kanilang ipinagbabawal at mutual na pagnanasa. Naramdaman nila ang kalayaan at lubos na kaligayahan. Naglakad ng walang iniintindi si Todek sa mall at di inaasahang nakita si Andre. Makalipas ang sandali, may ngiti sa kanyang mukha, siya ay lumabas sa tindahan na may dala na mismong damit na dating ninanais ni Anka. Nagmadali si Todek pauwi, tahimik na pumasok sa kanyang apartment upang patayin ang intercom. Samantala, dumating ang sasakyan ni Andre sa bahay. Si Todek ay naghihintay na sa kanya, nagpapalusot na wala na roon si Anka at wala ng tao sa bahay. Nang walang sagot na narinig mula sa intercom, umalis si Andre. May ilang sandali ang lumipas at bumili si Todek ng 2 tiket sa sine upang ilabas ang kanyang kapatid sa bahay. Gayunpaman, pagdating sa bahay, natuklasan niya si Andre sa kusina. Ito'y nagdulot ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng magkapatid kung saan nagbanta ang kapatid na saktan ang isa sa kanila o kahit ang kanyang sarili. Sa huli, kasama si Anka, dumalo si Andre sa isang pagtitipon upang gunitain ang pagpapasinaya ng stadium. Sa kasiyahan ng gabi, sumasayaw si Anka kasama ang isang opisyal na nagsisimulang magpakahalay sa pamamagitan ng paghawak sa kanya. Nag-aalala sa pangyayaring ito, nagsumbong ang babae kay Andre na hindi naman ito binigyang pansin. Ang tanging inaalala ni Andre ay na magiging ministro na ang lalaking iyon. Galit na galit si Anka at naglakad palayo patungo sa banyo. Sinundan siya ni Andre at pinilit siya na samahan ng opisyal sa isang hotel.
Gayunpaman, tumanggi si Amka na nagdulot ng malalim na pagtatalo kung saan hinawakan at puwersahang hinayla ni Andre ang kanyang buhok na pinipilit na sama-sama silang lahat na pupunta doon. Gayunpaman, nang makarating sila sa sasakyan, naging malinaw na wala talagang balak si Andre na sumama sa kanila. Bilang tugon, sinampal ni Amka ang kanyang nobyo, pinilit niyang pahalisan ng lalaki sa taxi, at bumalik sa bahay. Nakita ang buong pangyayari, nagmadali si Todak pauwi, umaasa na maaliw ang kanyang kapatid. Gayunpaman, isinara ng nabalisa na babae ang pinto sa kanyang mukha at gustong mag-isa. Samantala, mayroong kasal na nagaganap sa lugar nila Ermina. Ipinakakasal si Ermina sa isang gypsy mula sa England na ikinatuwa ng buong pamilya maliban sa kanya. Sa gitna ng mga kasiyahan, dumating ang mga nanggugulo, binato sila ng mga gawang pampasabog bago tumakas. Sa tabi ng riles ng tren, nakasalubong ni Todak ang isa sa mga taong ito. Sa pagkatuklas ng kanilang mapanirang gawain, hindi maiwasang magalit ni Todak at sinugod niya ang taong iyon na humantong sa isang pag-aaway. Kasunod nito, ating natunghayan si Todak na naglakad patungo sa lugar kung saan sila dati ni Ermina nagkikita. Matapos ng ilang sandali, lumitaw rin ang babae na nakapalda ng kasal. Sinisi ni Ermina ang lalaki sa pagpapabeya sa kanya sa mahalagang panahon kung saan pinakakailangan niya siya ng lubos. Gayunpaman, ngayong siya ay kasal na, ipinapahayag niya ang kanyang pagkamuhi kay Todak dahil dito. Nagpaalam siya sa lalaki ng may kasamang mapait na poem at ibinigay sa kanya ang kanilang una at huling halik bago umalis. Kinabukasan, bumalik si Todak sa kanilang tahanan. Ipinaalam ni Amka sa kanya na ang kanyang mga gamit ay nakapak na. Nag-aatubiling naglagay siya ng isang lalagyang may ice cream sa mesa at iniabot ang kutsara sa kanya at dito nagtatapos ang pelikula. Tulungan mo kaming mapalago ang channel na ito. Mag-subscribe para sa mga kasunod pang mga video, i-on ang notification at mag-iwan ng like at komento. Salamat sa panonood.